guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Another day na naman and another series of video of what I eat in a day. So, nagtimpla lang ako ng kape for today's video, guys. Today ay gagamitin natin tong chunks in water ng Century Tuna na favorite ko ding bilhin. Anything na in water or naka-olive oil, safe na safe siyang gamitin. Mag-check kayo ng ingredients. Mas shorter, mas safe na safe yan talaga. So, may mga iba pa namang low carb approved na pwede nyong gamitin, pero ito, yung isa sa mga yon. So, eto naman ay next nating ingredient, which is yung egg. Yung egg, dalawa yung gagamitin ko for today's video. So, kahit na anong egg naman, pwede natin gamitin kay low carb as long as wala tayong hinahalo na ibang hindi low carb approved. Ito naman po ay ang ating mga panlasa, bawang, and ang ating sibuyas. Para sa added na pangpalasa, yung ating paminta. And gamit ko pa rin yung pink salt or yung Himalayan salt na ito. Kapag walang Himalayan salt, okay lang yan. Pwede kayong gumamit kung may available na iodized salt or yung rock salt na normally nabibili sa palengke. Let's go and prepare na natin tong ating mga ingredients. So, una kong hihiwain guys is itong ating sibuyas. Minsan sa pagmamadali talaga guys, nakakatamad talaga na maghiwa ng sibuyas. Okay lang sa akin na hindi maglagay ng sibuyas actually, kahit bawang lang, ayos na sa akin. Pero pang-add lang ng pampalasa, pwede na natin tong gamitan ng sibuyas. So ayan, ganyan lang ako maghiwa ng sibuyas. Okay lang kahit na hindi sobrang liliit yung paghihiwa natin ng ating sibuyas dyan. After nyan, isusunod natin yung bawang. Isa sa mga medyo katamaran ko din ay ang paghihiwa ng bawang tapos pagpipress ng ganyan. Pero kailangan natin talagang isama yan sa ating recipe today and kailangan natin niyang i-prepare. So, ito binabalatan ko na siya. So, ito nga palang recipe na to guys ay pang mabilisang recipe para sa katulad mo or katulad ko rin na nagmamadali at gustong mag-prepare ng kanilang mga low carb food. Pero, ayan, mga nagmamadali, ito yung recipe na pwede nyong gamitin. So, ito na nga. Yung ating eggs naman ngayon, itong dalawang eggs na to ay i-scrambled natin guys. So, buksan na natin to. Ito ay ilalagay na natin sa container. Ayan. So, yung isa and yung pangalawa. So, depende kayo guys sa inyo kung ilan yung eggs na ilalagay ninyo para sa inyong tuna. Para sa akin, dalawa na muna. And depende na rin sa inyo kung maglalagay kayo ng salt and pepper sa egg na mismo or mamaya na habang ginigisa natin yung ating mga ingredients or habang niluluto natin siya. In my case, eto na, nilagyan ko na siya ng paminta and nag-add na rin ako ng salt. So, may mga times ina-add ko rin siya sa paggisa kapag i-adjust ko yung lasa na gusto ko. So, yan. Scrambled lang natin dito yung eggs natin. Anyway, wag naman tayo matakot sa salt, guys. Kailangan natin yon again and again para sa ating electrolyte. So, eto na nga. At ini-scramble ko na itong ating eggs and maya-maya is itatabi lang muna natin ito and i-prepare natin yung iba pang mga kailangan nating mga ingredients. So mukhang ready na siya. Next naman, syempre yung ating main ingredients na chunks in water netong Century Tuna guys. So again, anything na in water or in olive oil, in water or yung mga oil na approved kay low carb, pwede nyo yung gamitin. For me lang, anything na naka-in-can, hindi siya for the strict low carb. Para sa akin, dirty low carb yan. Kasi syempre, hindi naman siya fresh. Though approved yung kanyang mga ingredient, hindi siya natural na food na nabibili natin sa palengke. Pero okay lang yan kung minsan lang din naman natin ginagawa, lalo na kung nagmamadali tayo. Okay? So, eto na nga at meron tayong mantika na ginamit ko sa pork na prinito kagabi. So, sayang naman. Gamitin na rin natin to ngayon. So, let's go ahead and magluto na tayo. Mainit na yung ating kawali, kaya nilagay ko na tong ating mantika.
Hintay lang tayo ng ilang minuto and then pwede na nating i-add yung other ingredients natin dito. So, ano ba yung madalas na inuuna nyo guys? Bawang ba or sibuyas? Hindi ko rin kasi alam kung may pagkakaiba yung lasa, kung bawang yung uunahin mo or yung sibuyas, or kung minsan mas okay na lang ba na unahin mo yung sarili mo. Ayun guys, bahala na kayong mag-decide kung ano dyan. Pero for me, feeling ko pareho lang yung lasa. So yan, inangat ko lang dito sa apoy kasi nga parang hindi ko na makontrol yung apoy ng kalan namin. So baka masunog naman ng bongga yung ating bawang. Nilagay ko na rin yung ating sibuyas. Para sa more recipes guys, make sure to follow our Facebook page dahil nag live din tayo ng Q&A doon and I share my recipes din doon. Make sure na naka-follow kayo sa ating page, and for more weekly videos naman na mas maraming tips, mas maraming recipes, make sure to subscribe dito sa ating YouTube channel. So ayan ha, nagisa na natin yung bawang at yung ating sibuyas. Syempre ilalagay na natin yung ating tuna. So ayan na nga siya guys. Tinanggal ko nga pala yung water ng tuna ha, para yung pinaka-chunks lang niya yung nandyan. So, after nyan, kapag nalagay na natin ng buo is pwede na natin siyang halu-haluin. So, diba, ang pangmabilisang recipe lang talaga to guys para sa mga katulad ko na laging busy or minsan talaga wala na talaga akong time na tumakbo papuntang palengke, mamili ng mga ulam and talagang magluto ng pangmatagalan. So, eto talaga yung pinakatakbuhang recipe ko na perfect para pasok pa rin sa ating paglo-low carb way of eating. If you have any questions about dito sa recipe na to, or kung may mga recipes kayo na gusto na gawin natin next time, make sure na i-comment nyo yan down below para try naman natin sa mga susunod nating mga videos. So, ayan ha, hinahalo-halo ko lang yung ating tuna after mga 5 to 10 minutes, guys. Eto na yung tsura niya, medyo luto-luto na siya dyan guys. So, since medyo luto-luto na yung ating tuna, is pwede na nating i-add yung ating eggs. So, yan yung dalawang eggs na in-add natin. So, actually, feeling ko, nung in-add ko tong egg na to guys, parang kailangan ko pa siyang dagdagan ng another piraso ng egg. So, eto, hinahalo-halo ko na lang muna. Pwede na nating hinaan yung apoy dito sa point na to guys, kasi madali na lang maluluto yung eggs with the tuna. So, after few minutes guys, nag-decide na nga ako na mag-scramble pa ng isang piraso ng egg para mas medyo dumami itong ating recipe, kasi sinishare ko nga rin pala yung aking ulam sa aking junakis, minsan naman sa aking mother. So yes, isang ulam lang na i-share sa family member, possible naman yung gawin, lalo na kung for the tipid mode tayo mga beshi. So ayan na, at hinahalo-halo ko na siya. Ang bango-bango neto guys, and sobrang sarap i-partner sa mga another egg recipe, kung may salad ka or kung may another meat ka dyan na pwede mo sa kanyang i-partner. Grabe, napaka sulit neto. Hihintayin lang natin to ng mga 5 minutes guys, and ready na yan. Kung may natutunan ka dito, please click on like, make sure to comment, and make sure to subscribe for more weekly videos. Thank you so much for watching. I'll see you on my next vlog. Bye!